Masarap daw ang bawal. Kaya naman kahit masama, kahit ikaw ay nagkakasala, patuloy mo pa rin ginagawa dahil sa pakiramdam na ikaw ay nagiging masaya. Panahon pa ni Adan at ni Eva, nakatatak na ang kasabihang masarap ang bawal sa puso at isip ng isang tao. Hinahanap-hanap ang hindi maaari. Ginugusto ang hindi nararapat at ninanasa ang hindi tama. Siguro ang thrill ng paghahabol, ang thrill ng paggawa ng mali nang hindi ka nabubuking ng ibang tao. Yun bang may nakukuha ka na hindi ma-reach ng iba? Yun bang nakuha mo ang isang tao at isang bagay na malayong malayo para naman sa estado mo? Yun bang natikman mo ang isang bagay na ipinagbabawal? Isang bagay na sa tingin ng iba ay hindi totoong nangyayari pero nangyari ito sa buhay ko, Mama Mia. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Rodel. Sa mga nahuhulog sa pagkakamali, may nagsasabing biktima lang sila ng pagkakataon. May nagsasabing biktima lang sila ng kanilang sariling kahinaan. Biktima lang ng kamunduhan. Pero hindi maitatatwa na masarap ang tumikim ng bawal paminsan-minsan. Pero ang paminsan-minsan na yon ay hindi naman talaga nangyayari. Dahil kapag natikman mo na ang bagay na ipinagbabawal, ay wala ka ng ibang gugustuhin pa kundi ito lang. Ito lang ang nais mong matikman ng paulit-ulit. At para sa iyo, wala nang mas sasarap pa dito. Mama Mia, inaamin ko po na maaga akong namulat sa katarantaduhan. Hindi pa lang ako tumutungtong noon sa hustong gulang ay nakatikim na ako ng langit. Pero itong ikukwento ko sa inyo, Mama Mia, ay nangyari ito nung college na ako. Third year, communications major. Writer sa university paper namin. Isa akong official sa ROTC at paminsan-minsan ay nasasali din ako sa Dean's Listers. Hectic kung hectic ang schedule ko noon, Mama Mia. Halos laging overload kada semesters. May mga writing assignments. Duty pa minsan sa barracks. Hindi pa man sumisikat ang araw noon ay nasa school na ako. At gabing-gabi na kung lalabas ako ng campus grounds. Unang araw ng academic year, classroom at professor hunting pa. Matapos kasing mag-enroll at malaman kung anong subjects ang na-load, ay hahanapin mo pa kung saan ang klase at aalamin mo pa kung sino ang magtuturo. Isa sa mga professors ko noon, Mama Mia, ay si Ma'am Bianca. Mestiza, matangkad, at malaman. May anggulo siyang tila isang artista, Mama Mia. Pero ang hubog ng kaniyang katawan ay parang noon sa mga Viva Hot Babes. Walang kaduda-duda na sexy siya at maraming lalaki ang nagnanasa sa kanya. Kaya nga lang, Mama Mia, kilala siyang terror sa eskwelahan namin. Walang sinabi sa kanya si Hitler. Mahihiya sa kanya ito, Mama Mia. At tiyak na iiyak sa kanya si Mao Zedong. Mahilig siyang mambagsak, suplada, demanding sa mga estudyante. Yun bang klase ng professor na kinaiinisan at kinasusuklaman at kinatatakutan ng lahat?
At sa SEM na ito ay dalawang subjects ko sa kanya. Isang communications major at isang thesis writing. And yes, Mama Mia, siya rin ang thesis advisor ko. Of course, when it rains, it pours talaga. Kapag binigyan ka ng pagsubok, asahan mo na maraming pagsubok yon. Baldi-baldi at hindi lang isa. Yung major ko, Mama Mia, ay 10:30 hanggang 12 ng tanghali. Monday, Wednesday, and Friday ang schedule. Twice a week naman sa thesis. Biyernes at Sabado, 4 p.m. hanggang alas 7 ng gabi. Yung Biyernes, plenary session. Yung Sabado naman ay coaching one-on-one. Hindi ko alam, Mama Mia, kung ako ba'y swerteng malas o di kaya'y malas na swerte. May reputasyon kasi talaga si Ma'am Bianca sa university namin bilang isang walang awa na professor. Kahit pa sa mga graduating students. Bagsak kung bagsak, Mama Mia. No remedial classes. No second takes. No mercy. Unahang makakuha ng ibang slots sa subjects kung siya ang assigned professor. Walang voluntary na kumukuha ng classes niya, Mama Mia. Either mga desperado na dahil walang ibang open na offered subjects o kaya naman ay naubusan na ng slots dahil na late lang sa pag-enroll. Kasi lasing na lasing the night before o kung ano-ano pa mang mga dahilan kung bakit hindi nakapag-enroll ng maaga at hindi nakakuha ng mas mabait-bait na professor. Sa susunod na SEM, hindi na talaga ako lalaklak ng matindihan sa enrollment week. Yun kasi talagang dahilan kung bakit na-late ako ng enroll, Mama Mia, at kung bakit wala na akong naging choice kundi kunin ang subject ni Miss Bianca. Tanggap ko ng kapalaran o ang kamalasan ko. Alam ko na, Mama Mia, na magiging madugo ang klase ko kasama ang berdugong professor ko. Total naman ay medyo relax ako sa ibang profs namin that SEM at totoo naman talagang easy on the eyes itong si Ma'am kasi nga maganda, ay tinanggap ko na lang talaga na yun ang kapalaran ko that SEM. Siya nga pala, Mama Mia, si Ma'am Bianca ay nasa late 30s to early 40s na. Hindi ko talaga alam kung ano ang eksakto niyang edad. May tangkad siya na 5'7". And makikita mo talaga sa pagdadala niya sa kanyang sarili na may dignidad at may authority siya. Yun bang kahit anuman ang sabihin niya o anuman ang i-request niya ay mapapa-oo ka na lang talaga kahit ayaw mo naman. Hanggang shoulder ang kanyang buhok na madalas ay may konting blonde highlights. Laging nakatali ito. Bagay sa creamy at malaporselanan niyang kutis. Kitang-kita rin ang kanyang batok, Mama Mia. Yung mga mata niya ay nasa lighter shade ng pagka-brown. At may glasses siya, Mama Mia, na lalong nagpapastrikta masyado sa kanyang aura. Matalas siya kung tumitig. Walang kakurap-kurap. Kapag kausap ka niya, lalo kung recitation, ay parang under interrogation o investigation ang kaluluwa mo. Mama Mia, napaka-domineering niyang babae. Sa lahat ng conversations na nakita at narinig ko with her, alam na alam ko, Mama Mia, na siya talagang dominante sa bawat taong kanyang nakakausap. At isa pa sa talagang mapapansin mo sa kanya ay ang puting-puti at pantay niyang mga ngipin. Too bad, dahil hindi madalas makita yon, dahil wala yata sa malawak niyang vocabulary ang salitang smile.
Ni minsan, Mama Mia, ay hindi ko nakitang nag-smile itong si Miss Bianca sa loob ng paaralan. Pero bagay naman sa kanya. Bagay sa kanyang pagiging aristocratic look. Consistent siyang naka-business casual lagi sa paaralan. Conservative palagi ang kanyang suot. Pero kahit na ganoon ay hindi naman maitatago noon ang malaman niyang hinaharap. Makorba rin ang kanyang balakang. Malaman ang kanyang mga hita at bilugan ang kanyang puwet. Sa tansya ko, Mama Mia, ang vital statistics niya ay 38, 30, 36. Medyo chubby, pero alam mo namang sexy. At kahit na mala-impyerno ang klase niya, ay abot langit naman ng pantasya ng mga lalaking estudyante niya sa kanya. Pero pakiramdam ko, Mama Mia, ay nasa purgatorio ako sa unang araw na nag-meet kami sa klase namin. Nasa alanganin, hindi sigurado kung langit ba, lupa o impyerno. Pero siguradong saksak puso, tulo dugo at tulo laway nung una kaming magkakilala. Inilatag niya ang syllabus for this semester. Ang dami niyang hinahanap agad. Ang dami-dami niyang kailangan sa amin. At ang dami niyang gusto sa buhay. Nagtitake down notes ako nang bigla niyang binalasa ang class cards niya. Bumunot ng isa at binasa. Mama Mia, tinawag niya ang apelyido ko. Pinatayo niya ako. Napamura talaga ako sa aking isipan dahil kung minamalas ka nga naman, ikaw pa talaga ang kauna-unahang tao na natawag sa klase ng isang berdugong professor. Yes po, ma'am. Mama Mia, nagulantang ako dahil kahit unang araw pa lang ng klase ay recitation na kaagad. Kung sa iba yon ay simpleng meet and greet lang. Simpleng introduce yourself, what is your hobby, what do you want in life, how do you see yourself 5 years from now. Iba naman si Ma'am Bianca. First meeting pa lang, madugo na agad. What question should you keep in mind whenever you're writing a copy? Yan ang tanong niya sa akin. Ma'am, 5 W's and 1 H po. Who, what, when, where, why, and how. Mama Mia, ang akala ko talaga ay nasagot ko with flying colors ang kanyang tanong. Akala ko ay mapapabilib ko siya, pero bigla na lang tumaas ang kilay niya. Elementary ka ba? That's simply the basic information. Kailangan mong sabihin at ipaliwanag kung ano yon. Mama Mia, kung alam lang ni Ma'am Bianca kung ilang beses ko na siyang minura sa loob ng isipan ko, ay sigurado ako na mabilis pa sa 4:00 na ibagsak niya ako sa klase niya. Kaya naman pinagpatuloy ko ang aking sagot. Ma'am, whenever we write for public consumption, be it a news article, a product ad, or even an obituary, we should always keep in mind the question, so what? Who cares? Mama Mia, tinanggal niya ang makapal niyang salamin na kanyang suot. Pagkatapos ay tinitigan niya ako. Ang sabi niya, kung hindi ko raw gagalingan sa klase niya ay baka ito pa ang dahilan at baka hindi ako masali sa Dean's Lister. At doon na nga nagsimula ang kalbaryo ng buhay ko. Sa mga nagdaang linggo, Mama Mia, na nakakasalamuha ko si Ma'am Bianca, para bang tumitigil ang mundo ko. Natatakot ako sa kanya, Mama Mia.
Napakarami niyang requirements sa akin. Pero ganun talaga ang buhay. Hindi pwedeng tumigil ang buhay ko dahil isa ako sa mga pinaka-busy estudyante. Between writing assignments, barracks duty, and a heavy academic load, ay mabilis ring tumakbo ang panahon. The first week passed by. Pagkatapos, yung sumunod, and then yung sumunod. And the next thing you know, 2 months na pala na nasa loob ako ng klase ni Ma'am Bianca. Nakakailang meetings na kami ni Ma'am Bianca at nakakarami na rin ako ng one-on-one sa kanya tuwing thesis coaching sessions. Kahit na strikta siya, Mama Mia, ay masasabi ko naman na napaka-professional ni Ma'am. Very business-minded and business-like kung makipag-usap siya sa kanyang estudyante. Oo, totoong dominante siya. Assertive na klase ng tao. Kung ano ang gusto niya, sinasabi niya. Kung ano ang ayaw niya at wala ka nang magagawa pa. Walang sugar coating. Prangka. Derechahan kung derechahan. Kaya alam mo, Mama Mia, na kung ano man ang sinasabi niya, she means it. And she always say what she means. Transactional lagi ang tono niya. Kahit pa nga hindi siya nagtuturo, Mama Mia. Bagamat ay passionate siya sa subject matter niya, ay makikita mo naman na malamig ang pakikitungo niya sa ibang tao. Well, at least, sa pagkakaalam ko, at first. Pero kahit sino pa siya, kung kalahati ba naman ng buong linggo mo ay nakikita mo siya, not to say 3 oras mo ba namang nakakasama lalo na tuwing Sabado na kayo lang dalawa, Mama Mia, may mga bagay talaga na bound to happen. Na para bang unti-unti ay mabubuo mo ang puzzle ng kanyang pagkatao. Ang puzzle ng kanyang storya. From side comments to innocent questions, maging sa mga examples na binibigay niya as a direct application ng coaching namin. Unti-unti, Mama Mia, kahit hindi niya sinasabi, ay parang nakikilala ko na si Ma'am Bianca. From what I gathered, Ma'am Bianca is a married woman. Or at least, kahit siguro hindi siya kasal, pero may long-term partner siya. Ang alam ko, Mama Mia, ay 15 to 20 years older ang lalaki sa kanya. At alam ko na maraming business ang lalaking ito, hindi lang sa lugar namin, kundi sa mga karatig naming syudad. May isang anak na babae, nasa daycare, maybe 4 or 5 siguro. Hindi ako sigurado. Mama Mia, nalaman ko rin na gustong-gusto ni Ma'am Bianca ng ice cream. Kahit siguro wala siyang kaswitan sa kaniyang katawan, ay mahilig siya sa matatamis, lalo na ang ice cream. Gusto niya rin na nagpa-firing. Gusto niya rin ang magbasa ng magbasa. Gusto niya ang The Beatles. Marami din siyang ayaw, Mama Mia. Ayaw niya kay Cory. Namatay kasi at pinatay ng mga rebelde ang daddy niya. Kaya nanggagalaiti siya sa mga nasa kaliwa. Mama Mia, ang mommy ni Ma'am Bianca ay retired teacher. Pero nasa mga kapatid niya ito sa Canada. At si Ma'am Bianca na lang ang naiwan dito sa Pilipinas. Lumipas pa ang ilang mga linggo. Hindi ko na namamalayan na ang academic conversations namin ay nagiging personal questions na pala. Para bang may pagkakapareho kaming dalawa. Nakita namin ang aming common grounds. Nakikita namin ang aming mga sarili sa isa't isa. Or at least, we have parallels in our life story.
Hanggang sa unti-unti ay nag-open up na kami bit by bit sa isa't isa. Sinabi ko sa kanya na middle child ako at kahit pa nga ginagalingan ko sa eskwela ay hindi ko pa rin alam kung ano ba talaga ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Kaya ako pumasok sa university paper ay para naman mabigyan ng kalayaan ng pagiging creative ko. Pero nag-cadet officer naman ako sa ROTC. Mama Mia, ang dami-dami naming napag-uusapan tungkol sa mga baril, books, communications theory, mga political opinion, baril naman, tapos ice cream flavors, at minsan baril ulit. Sometimes, nag-uusap kami ng tungkol sa kape. Kumbaga Mama Mia, kung ano-ano under the sun ay napag-uusapan naming dalawa ni Ma'am Bianca. The Ice Queen was melting in front of me nang hindi ko alam at hindi ko namamalayan. Paunti-unti, yung suplada niyang attitude, yung cold facade niya was fading. Ibinabalik lang niya ang maskara sa tuwing may kasama kaming iba. I understood the assignment. I am simply one of our students kapag may nakakakitang iba sa amin. Hindi nagtagal Mama Mia, yung friendly yet respectful conversations namin tuwing coaching days turned into more than something. More than friends. More than friendly. Hanggang sa nag-exchange na kami ng cellphone numbers simula pa lang ng semester. Just in case na needed naming mag-reschedule ng class or kahit na ano. Pero the middle of semester Mama Mia ay mas naging constant pa ang text messaging namin sa isa't isa. From prepare your copy for evaluation, check ko later, o kaya naman ay no class later, got to attend a meeting, hanggang sa hey Rod, ligo lang ulit, just came from workout. Can we move the coaching at 5? Thanks so much. Without thinking Mama Mia, ang akala ko kasi kaibigan na talaga kami, kaya naman nagbiro ako sa kanya. Sama naman akong maligo ma'am, LOL. At nung masend ko na ang message na yun ay tsaka ko pa na-realize kung anong katarantaduhan ang ginawa ko. Ilang beses akong napamura sa isip ko. Ang bobo-bobo ko talaga. Masyado akong naging komportable. Minura ko na naman ang sarili ko Mama Mia. Wala na. Tapos na. Ending na. Goodbye cruel world. Patay na. Pwedeng katapusan ko na at ikabagsak ko na. Paulit-ulit ang sinasabi ko at paulit-ulit ko ring minumura ang sarili ko Mama Mia. Habang hinihintay ko kung ano ang kanyang reply. Munti ko nang maibato ang cellphone ko dahil sa takot ko nung tumunog ito at makita kong may message siya para sa akin. Ilang beses pa akong huminga ng malalim bago ko tiningnan ang mensahe ni Ma'am Bianca. Ha ha ha, ang naughty mo ha? Amuyin mo na lang kaya ako when I get there. See you later. LOL. Doon Mama Mia ay hindi ako makapaniwala. Talaga ba? Nag-reply ng ganito si Ma'am Bianca sa akin? Kung kanina ay minumura ko ang sarili ko dahil nabubuhan ako sa sarili ko dahil sa ginawa ko, ngayon ay minumura ko naman ang sarili ko dahil hindi ako makapaniwala na papatulan ni Ma'am Bianca ang ginawa kong panloloko sa kanya. Mama Mia, alam kong matatawa ka pero sa tingin ko ay may sariling isip yata ang mga kamay ko na nag-reply sa kanya. Can't wait, Ma'am Bianca. Smell you later po. Mama Mia, hindi ko na talaga
na itago pa ang nararamdaman ko noon. Para akong hostage sa sarili kong katawan. I know what I typed. Hindi naman ako tanga. Pero ang hindi ko alam ay kung bakit ko tinipa yun sa keyboard ng cellphone ko. Mama Mia, hindi ko alam pero gulong-gulo ang isip ko noon. Ilang beses akong huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kokote ko. Para bang pinalitan ang kokote ko ng puro na lang kalokohan at kalibugan. Paano kaya if I took it too far? Paano kaya kung nagiging masyado na akong bastos kay Ma'am Bianca? Baka ma-offend siya. What if magalit siya? What if ibagsak niya ako? Nasa ganoon akong pag-iisip, Mama Mia, nang makareceive ulit ako ng reply mula sa kanya. By all means, see you later, Rodel. XOXO. Hindi ko talaga alam kung ano ang nangyari. Nakatulala na lang ako habang nakatingin sa cellphone ko. Did I just flirt with my professor and got away with it? Minsan, Mama Mia, naniniwala talaga ako na totoo pala ang himala. At isa ang mga pangyayaring ito sa mga himala sa buhay ko. Habang inihintay ko si Ma'am Bianca para sa aming one-on-one coaching, ay tinawagan ko ang isang junior officer ko para magpabili ng kape sa shop katabi lang ng campus namin. Black coffee, no cream, no sugar. Just like how we both like it. At sakto naman ang timing noon pagdating at mainit-init pa. Parang ang kalamnan ko nung makita kong papasok na sa classroom si Ma'am Bianca. 1 oras matapos ma-text niya sa akin ang reply niya. Hindi ko maalala, Mama Mia, kung papaano ko naikalma ang sarili ko. Dahil feeling ko ay mas mainit pa ako noon kaysa sa kaping hawak ko. Napatitig na lang ako sa kanya. Pareho lang din naman ang suot niya lagi. Conservative business casual. Pero ngayon ay iba na ang tingin ko kay Ma'am. May kulay na. May libog na. Hindi ako nagsalita agad pag upo namin sa isang cubicle sa faculty room. Inabot ko lang ang kapinyang semi-tradition na naming dalawa at that point. Nangangapa pa ako kung hanggang text lang ba ang flirting namin kanina. Oh, akala ko ba aamuyin mo ako, Rodel? Ma'am? Nagulat ako dahil siya pa ang nauna, Mama Mia. Sige na, aamuyin mo ako. Pagdating ko ang sabi mo, di ba? Smell me na, sabi niya habang tumatawa. Napamura na naman ako, Mama Mia, at hindi ko alam kung bakit nakikiliti ako sa naging hagik-gik ni Ma'am Bianca. Pinagpala ako ng ngiti niya na bihira pa sa bihira kung makita. Pambihira talaga ang araw na yon. Pinto ka pa lang, Ma'am, kinikilig na ako sa amoy mo eh. Pagpatol ko sa sabi niya. Talaga lang ha? Good mood ka yata today, Ma'am, sabi ko. Wala. May ticket lang kasi kami ng concert ng asawa ko. Pupunta kami doon ngayong weekend. Kaya naman, wala tayo muna next Saturday ha? Dahil may date kami ng husband ko. Pagkasabi niyang yun, Mama Mia, ay nawala bigla ang init na nararamdaman ko. Doon ko nalaman na nakatali na nga pala si Ma'am. Actually, matagal ko nang alam. Doon lang pumasok sa kokote ko. Dahil kanina, nung nakikipag-flirt ako sa kanya via messages, ay hindi ko naiisip
na may partner na pala siya. Napatingin na lang ako sa reference materials ng output namin. At dahil doon ay napansin yon ni Ma'am Bianca, kaya tinanong niya ako kung bakit bigla raw akong nalungkot. Sabi niya, kanina raw ay ang radiant ng smile ko para sa kanya. Nagtanong pa siya, Mama Mia, kung nagsiselos ba ako. Yung tanong niya yun ay ginawa niya habang nakangiti sa akin at nang aasar. Kaya naman, naka-defense mode on ako agad. Ma'am ha, ang corny mo. Excited lang akong matapos ang thesis ko agad, no? Sayang yung next Saturday. Ipagpapalit mo ang academic excellence ko sa overpriced na concert ticket na pwede mo namang makita sa YouTube. And then I heard the most beautiful sound in my whole experience and existence, Mama Mia. Sa unang pagkakataon ay narinig kong tumawa ng malakas si Ma'am Bianca. Yung hagalpak na tawa. Yung tawang nakakaiyak at masakit sa tiyan. Ang sabi pa niya ay nakakatawa raw talaga ako at ang cute-cute ko raw. Mama Mia, halos dumoble pa ang pagtawa niya. Kaya naman, hindi ko na napigilan ang sarili ko at napasmile na ako. Nagkunwari ako na strong ako, Mama Mia. Kaya naman, humigop na lang ako ng aking kape. Mainit pa pala. Hinipan ko muna ito. Nagtangka akong humigop ulit at tumingin sa paperworks na nakalatag. Tinanong ko siya kung kailan namin sisimula ng one-on-one coaching. Tumatawa pa siya, Mama Mia. Hanggang sa simulan na namin ang aming discussion and editing. Ang ending ay wala rin kaming masyadong nabuo dahil puro lang kami harutan nung araw na yon. The next week, Mama Mia, ay walang session. Out of town si Ma'am at nasa concert siya. Pero Monday after that ay may kakaibang text si Ma'am Bianca. Isang text na hindi ko alam, Mama Mia, na yun palang magiging simula ng lahat. Meet me later, Rodel, mga 10 p.m. Wait mo ko sa gilid ng 7-Eleven. We'll pick you up. Without hesitation, Mama Mia, at hindi ko na naisip kung ano ba ang dahilan kung bakit makikipagkita siya ng hating gabi, ay nag-reply agad ako ng no problem, ma'am. Basta ikaw. Nag-reply agad siya, Mama Mia, ng thanks, Rodel, XOXO. And dyan po nagsimula ang lahat, Mama Mia. Dyan nagsimula ang bawal naming affair ng aking professor. Nung gabing yon, ay sinundo nga ako ni Ma'am Bianca sa may gilid ng 7-Eleven. Nakakotse siya, Mama Mia. Tinted ang kotse niya. At nung makapasok na ako ay pinaandar niya ang kotse. Hindi ako nagtanong kung saan kami pupunta, pero sa isang liblib na bahagi ay bigla siyang tumigil. Tiningnan niya ako. Tinanggal niya ang eyeglasses niya at saka hinalikan agad ako. Hinabig ko naman ang lieg niya, Mama Mia, at hinalikan ko siya pabalik. Mama Mia, nagmomol na kaming dalawa. Feel na namin ang nangyayari sa aming dalawa nang bigla na lang may bumisinang truck sa likuran namin. Kaya naman doon ay napatigil kami. Nung tumigil kami ay nakita kong ang lipstick ni Ma'am Bianca ay nakakalat na sa kanyang mukha. Kaya naman tinawanan ko siya. Bigla naman siyang tumawa at nung tiningnan ko ang sarili ko sa salamin ay nakita kong ang lipstick niya ay nakakalat na rin sa akin. Tumawa kami ng tumawa at pinaandar na niya ang kotse. Doon, Mama Mia, ay pumasok kami sa isang motel na malayo sa aming lugar. Drive-in motel yon, nang sa ganon ay walang ibang makakita sa amin na pumasok doon. Mama Mia, nung makapasok na kami sa kwarto,
ay agad naming sinimula ng bakbakan naming dalawa. Hindi ko alam kung papaanong nangyari. Hindi ko alam kung nabitin ba siya sa kaniyang asawa o talagang matagal nang may nararamdaman sa akin si Ma'am Bianca tulad ng nararamdaman kong pagnanasa sa kanya. Pero nung gabing yun, Mama Mia, ay kakaiba si Ma'am Bianca. Kung dominante na siya at domineering sa personal, ay mas dominante siya pagdating sa kama. Gusto niya na siyang nasusunod. Lahat ng gawin ko sa kanyang katawan ay kanyang inuutos. Kaya naman nagpaubaya ako sa kanya, Mama Mia, para akong naging alipin sa kanya nung gabing yon. Ginawa ko ang lahat nang sa ganon ay maulit pa ang nangyayari sa amin. Parang ayaw ko nang matapos ang gabing yon, Mama Mia. Parang gustong gusto ko na lang na magkaniig kaming dalawa ni Ma'am Bianca. At hindi naman ako nabigo. Dahil, Mama Mia, naiparamdam ko nga talaga sa kanya ang sobrang sarap dahil hinahanap-hanap na niya ako. Mama Mia, sa tuwing coaching session namin, pagkatapos noon ay nagkikita kami sa labas. Pumupunta kami sa aming suking hotel at motel at doon namin pinagbibigyang laya ang aming mga sarili. Ilang buwan din nagtagal ang naging relasyon namin ni Ma'am Bianca. Ilang buwan din na nagpakasasa kami sa katawan ng isa't isa. Hanggang sa dumating ang araw ng aking graduation. Oo nga pala, Mama Mia. Nakapasa ako sa thesis namin with flying colors kahit na hindi ko naman talaga alam kung ano ang isinulat ko doon at kung ano ang inilagay ko doon. Hindi na rin ako nag-effort dahil alam ko naman na pasado na ako. At nung makagraduate ako with flying colors, Mama Mia, ay hindi ako nagpahanda sa parents ko. Tinanong pa nila ako kung bakit ayaw kong maghanda. Pero ang sabi ko, Mama Mia, ay may kakaiba akong gagawin para maging mas makabuluhan ang pagtatapos ko. Hiningi ko sa kanila ang perang gagamitin sana sa panghanda. At halos 3 araw kaming nagbakasyon ni Ma'am Bianca sa lugar na malayong malayo mula sa amin. Sa lugar kung saan malaya kaming nakakapaglampungan sa harap ng maraming tao. Pero Mama Mia, pagkatapos ng 3 araw na yon, ay natapos rin ang relasyon naming dalawa ni Ma'am Bianca. Pagkatapos ng araw na yon ay hindi ko na siya makontak. Hinatawagan ko siya pero out of coverage area na siya. Tinitext ko siya pero walang reply mula sa kanya. Hanggang sa nung matanggap na ako sa trabaho ay pinuntahan ko siya sa aming paaralan nang sa ganon ay maaya ko siyang kumain sa labas. Pero ang sabi sa akin doon, Mama Mia, ay hindi na nagtuturo doon si Ma'am Bianca pagkatapos naming graduate. Ang sabi nila ay lumipat na raw ito sa Mindanao. Kasama ang asawa niya, ang kanilang anak at ang magiging anak pa nila. Nung sinabi nila na magiging anak, isa lang ang ibig sabihin noon. Buntis si Ma'am Bianca. Mama Mia, doon ay kinabahan ako. Sa tingin ko, ay ako ang ama ng pinagbubuntis niya. Kaya naman, ginawa ko talaga ang lahat para mahanap siya. Hinanap ko siya sa social media, sa internet, pero hindi pa rin siya nagpahanap sa akin. Hanggang sa lumipas ng maraming buwan. Lumipas ang maraming taon, Mama Mia. Hanggang sa naging 32 years old na ako at hindi ko pa rin siya nahanap, kaya naman nagdesisyon na ako, Mama Mia, na lumagay na lang sa tahimik. Siguro naman ay hindi ko talaga anak ang pinagbubuntis niya. Dahil kung ganoon, sana ay sinabi niya sa akin. Sana ay hindi niya pinaako sa asawa niya. Kaya naman, Mama Mia, nagdesisyon ako na kalimutan na ang nangyari sa aming dalawa ni Ma'am Bianca.
Nagsettle down ako. Nagkaroon ng asawa, mabait at maganda. Hanggang sa nagkaroon kami ng 2 mga anak. Pero kung kailan nga naman okay na ako, kung kailan nga naman hindi ko na naiisip pa si Ma'am Bianca, ay bigla naman itong nagpakita sa akin. Isang araw, Mama Mia, habang nakabreak ako sa opisina, ay nagsuscroll ako ng cellphone ko. Tinitignan ko ang newsfeed ko sa Facebook. Nang biglang mag-notify sa akin ng isang friend request. Nang tingnan ko yun, Mama Mia, ay gulat na gulat ako at hindi ako makapaniwala. Si Ma'am Bianca ang kumontak sa akin. Siya ang nag-add sa akin. Sa walang pag-aalinlangan ay tinanggap ko ang friend request niya sa Facebook. Matapos kong gawin yon, ay nag-message agad siya ng pangangamusta. Mama Mia, ang sabi ko naman ay okay lang ako. Siya naman ang kinamusta ko. Ang sabi niya ay okay naman daw siya pero may sakit na siya ngayon. Mama Mia, hinihiling niya na sana ay tulungan ko siya. Sana ay tulungan ko siya na pag-aralin ang anak namin. Hindi na raw niya kayang tustusan ang pag-aaral nito dahil naghiwalay na raw sila ng kanyang asawa. Dala raw ng kanyang asawa ang kanilang anak at siya ay iniwan nito kasama ang anak namin. Nalaman daw kasi ng asawa niya na hindi nito anak ang kanyang ipinagbubuntis. Gusto niya raw sana akong kontakin noon pero nahihiya siya, Mama Mia. Kaya lang ngayon, may sakit na raw siya. Hindi na raw niya maaalagaan ang anak namin. Kaya naman, sinabi ko yun sa asawa ko. Nung una ay galit na galit ito dahil hindi ko man lang nabanggit sa kanya ang tungkol sa nakaraan namin ni Ma'am Bianca. Pero kalaunan ay tinanggap rin naman ng asawa ko ang sitwasyon, Mama Mia, dahil ang sabi niya ay wala pa naman daw siya noon nung mangyari ang lahat ng yon sa buhay ko. Laking pasasalamat ko nang tanggapin niya ang anak ko. Magti-teenager na ang anak ko noon, Mama Mia. Nung una ko siyang makita ay alam na alam ko na anak ko siya dahil magkamukhang magkamukha kami. Para kaming pinagbiyak na bunga. Nung una ay hindi talaga madali, lalo pat lalaki ang anak ko, Mama Mia. Pero sa kalaunan ay natatanggap na rin naman siya ng asawa ko at nagagabayan. Ngayon, Mama Mia, ay wala na po si Ma'am Bianca. Pumanaw siya sa sakit niyang cancer sa kanyang suso. Masakit isipin na ang unang babaeng nagparamdam sa akin ng kakaibang init at kakaibang saya. Kahit pa nga bawal ang sarap at saya na pinagsaluhan namin noon, ngayon ay wala na siya sa mundong ibabaw. Pero kahit na gano'n ay masaya pa rin ako dahil iniwan niya sa akin ang anak ko. Dahil kahit sa huling pagkakataon ay inamin niya na nagkaanak kaming 2. Mama Mia, siguro nga ay hindi ako perpektong tao. Marami akong pagkakamaling nagawa sa buhay ko. Pero hindi ko masasabi na ang mga pagkakamaling yun ay pinagsisisihan ko. Dahil kahit kailan, kahit masama man at kahit bawal man, ay hinding-hindi ko pinagsisisihan ang namagitan sa aming 2 ni Ma'am Bianca. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras na basahin ito sa iyong programa. Maraming salamat din, Mama Mia, dahil ang channel niyo po ay nagiging libangan ko sa tuwing ako ay nalulungkot at naiisip ko si Ma'am Bianca. Lubos na gumagalang, Rodel. Rodel, maraming salamat sa pag-share mo ng kwento ng iyong buhay dito sa ating munting programa. Masaya ako
dahil kahit papaano ay nasa mabuting kalagayan ka. Nasa mabuti ang iyong pamilya at nasa mabuting estado ang buhay mo. Nawa ay may natutunan ka rin sa iyong nakaraan. Siguro nga wala kang pagsisisi dahil minahal mo siguro si Ma'am Bianca at may anak kayong dalawa. Pero Rodel, kahit saang anggulo mo tignan, ikaw ay nakasira ng isang pagmamahalan. Ikaw ay nakasira ng isang masayang pamilya. Nawa ay naghilom na ang asawa ni Ma'am Bianca at ang kaniyang anak na siyang naging sobrang apektado dahil sa kasalanan na ginawa ninyo. Pero ngayon, bumawi ka na lang sa anak mo. Bumawi ka rin sa asawa mo at magpasalamat ka dahil bibihira rin ang mga katulad niyang babae. Yung mga tanggap ang naging pagkakamali ng mga mister nila, pati na ang mga bunga nito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwento ni Rodel. Naway kung nagustuhan nyo ang kanyang kwento, wag po kayong mag-atubili na i-like at i-share ang video na ito. Wag rin nyong kalimutan na kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, i-click nyo na ang subscribe button at i-click nyo rin ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat kwentong ating i-upload. Kung meron din kayong sariling kwento o may kakilala kayo na may magandang karanasan at kwento ng buhay, hikayatin niyo po silang mag-email sa akin at i-share ang kanilang kwento dito sa ating YouTube channel. Mag-email lamang po kayo sa mamamia cdo0317@gmail.com. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang nag-iisa niyong Mama Mia.